So yun guys, ito tayo ngayon, kasama natin yung binili nating Click 160. Ngayong araw ay gagawa namin siya ng DC monorack. Tulad ng sabi ko nung binili natin to, susukatan natin siya ng bracket para magkaroon tayo ng molde. At the same time, pagbigyan natin yung mga nakakuha na nito dahil sobrang dami na nag-PPM sa page na gumawa na tayo ng bracket nito. Tukan nyo yung video na to, panoorin nyo. Papakita ko sa inyo kung ano yung magiging design, kung paano gawin yung DC monorack na ilalagay natin dito. At the same time, mamimigay ako ng DC monorack. Kung ano yung motor nyo, yun yung ibibigay ko. Tapusin nyo lang yung video na to. At doon nyo malalaman kung paano kayo makakasali. Simulan na natin gumawa ng bracket para dito sa Click 160. Let's go! Tanggalin muna natin yung grab bar. Ayan. Tatanggalin muna natin yung cover. Kulang pa sa push. Push mo pa to. Ayan, tatanggalin muna namin yung handlebar para masukatan natin na maayos. Ito yung napansin ko agad, meron siyang patungan to nung upuan. Ayan, dito sa may goma. Kaya dapat yung gagawin nating bracket, meron din ganito. Ayan. Haba ng bolts, ano. Pero yun sa atin, isasagad natin hanggang baba na yan. Okay, tanggal na namin. And then, ano muna. Dito na lang sa gilid. Baba natin tong ano. Ay, andyan pa yung pasunod na helmet. Ayan. Baba muna natin to. Tapos, ayan, kukunin natin yung hulma. Tignan natin kung ubra yung ginagamit natin talagang frame or gagawa natin siya ng bend. Kasi feeling ko nakatingala talaga tong pairings nitong ano, Click. Kaya titingnan natin kung anong frame yung dapat na ilagay dito. Okay, ito yung pangkaraniwan na frame na ginagamit namin sa DC monorack. I-try natin dito kung uubra, kung hindi siya masyadong nakatingala. Ayan, isalpak natin, tapos silipin natin yung forma. Ayan, kitang-kita natin talagang medyo nakatingala talaga yung isang frame ang gagamitin natin. Okay, ito naman yung isang klase ng frame na ginawa namin, yung nakabend na para hindi siya nakatingala pagka sinalpak dito sa motor. Isukat natin. Tingnan natin kung pantay na siya, level na. Ayan. Mas maganda yung fitting nito kaya itong frame ang gagamitin natin dito sa Click 160. Okay guys, nakabit na namin. Nagawa na namin siya ng dito sa part na to. Ito na yung tindig. Grabe oh, mas maganda talaga pagka nakabend. Magandang version ito gamit namin dito. Yung may kamahalan lang to or dun sa unang version namin. Kasi ang gagamitin natin dito is yung plate. Para pogi, cruise ko tignan yung Click 160. Naka-stand pa yan. Pag binaba pa yan, level na level yung magiging box. Next na ikakabit namin, ito ng panggitna. Naka-bend siya. Okay guys, tapos na namin gawin. Nakabit na namin yung gitna. Teka lang, medyo maingay dun sa part na yun. Pakita mo nga sila. Yan. Kaya pala maingay. Kaya pala maingay. Gawa na namin, pero hindi pa ako konbisido kasi medyo may galaw pa. Ito kasi yung normal na ginagawa namin sa pagsukat. Pero i-improve pa natin para mas mapatibay pa tong bracket na to. Papalitan namin siya ng paa dito sa part na to. Mas lalaki yung flat bar. Tapos ito, tignan ko kung babaguhin pa namin. Pagka hindi pa rin effective yung part na to, may galaw pa rin. Baka baguhin ko tong gitna na to. So yun guys, ito natapos na namin sukatan yung Click. Ayan, nakita nyo, ginabi na kami. At ito yung naging resulta ng pag-improve natin. Yung una natin ginawa, nakita nyo naman kanina medyo may kalog. Tapos ito na yung panibagong gawa natin. Papakita ko na sa inyo, sasakyan na namin. Ngayon na. So yun guys, ito na, tapos na yung bracket ng Honda Click 160. Ayan, tulad nung sabi ko kanina, mamimigay tayo ng bracket. Ang gagawin nyo lang ay magla-like, magko-comment at mag-share. Mamimigay tayo ng 3 DC monorack sa video na to. Kaya huwag nyo kalimutang mag-like, share, comment. Ang i-comment nyo lang, simpleng-simple lang, DC monorack for Honda Click 160. Yun lang, good luck sa 3 mapipiling mananalo. At yun, available na to sa Team DC Monorack na page. Huwag nyo kalimutan mag-message sa mga gustong magpakabit. Nakita nyo naman kung gaano katibay.